Tutol ang PAGCOR sa panukalang iban na ang mga pogo sa bansa para masawata ang mga sindikatong sangkot sa ilang krimen. Pero tingin ng isang senador may conflict of interest ang ahensya kaya gusto nilang manatili ang mga pogo. Nasa frontline ng balitang yan si Ria Fernandez. Mga tinotorture na empleyado, human trafficking, prostitution din at daan-daang dayuhang hindi pala dokumentado. Ilan lang yan sa mga nadiskubre ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK sa sunod-sunod na raid sa ilang malalaking pogo hub sa Tarlac at Pampanga. National security concern ng araw ang nagsulputang mga pogo hub. Puro mga Chinese ang karamihang sangkot sa pogo dahil iligal sa China ang anumang uri ng sugal. Kaya pati ang Chinese Embassy umapela na sa Pilipinas na iban na ang mga pogo. Sa ngayon, 3 panukalang batas ang nakabinbin sa Senado para tuluyan ng iban ang mga pogo sa Pilipinas. May bukod na panukala na ring niluluto sa Kamara para sa pogo ban. Pero kung ang Philippine Amusement and Gaming Corporation ang tatanungin, mas malaki raw ang mawawala kung ibaban lahat ng pogo. Paliwanag ng PAGCOR, hindi mapipigilan ang total ban ng mga sindikato dahil katunayan, hindi naman daw lisensyado ang ilang ni-raid na pogo hub kamakailan. They are not involved in any gaming activity. Kung hindi sila, they are basically criminal syndicate na involved sa mga criminal activities tulad ng mga scamming operations. Tingin ng ahensya, kaya namang masawata ang mga iligal na pogo kung hihigpitan lang ang mga regulasyon. If you regulate them properly and they comply, I don't see any problem. Pagka in-outlaw natin lahat yan, tuloy din ang illegal operations. Hindi din po tayo makakakolekta kahit piso. Sayang din po yun. Sa ngayon, 43 na lang ang lisensyadong pogo na nag-ooperate sa Pilipinas, malayo sa mahigit 300 pogo noong 2022. Noong nakaraang taon, mahigit 5 billion pesos ang nakolektang kita sa kanila ng PAGCOR, bukod pa sa buwis na nakolekta ng Bureau of Internal Revenue o BIR. Pero kung isa sa mga nagsusulong ng total ban na si Senator Win Gatchalian ang tatanungin, hindi sapat na basehan ang kinikitang pera sa pogo para pabayaan lang sila. Kahit na napakalaki pa ang kita na dinadala niyan, kung malalagay naman tayo sa peligro, kung ang ating mga kababayan naman ay napaprostitute, kung yung mga tao naman na dinadala doon ay human traffic at tinotorture at napapatay, itong sa Porac may evidence na ng napatay, hindi justification ng kita . Tutol din siya sa mungkahi ng PAGCOR na i-regulate na lang ang mga pogo imbes na iban. Dahil mulat sa pool, ito naman daw talaga ang trabaho ng ahensya na hindi nila nagagawa ng tama. Pang-7 raid na ito at makikita natin sa Porac, napakalaki rin. Nagkaroon ng failure dahil ang PAGCOR may conflict of interest. Dalawa yung kanyang mandato, mag-regulate at kumita. Kagaya nung sa Bamban, ito ay duly licensed pogo operators. Pero kahit na may lisensya at may nagbabantay, nakalusot pa rin yung human trafficking. Sa ngayon, nakabinbin pa ang investigasyon ng Senado sa ni-raid na pogo hub sa Bamban, Tarlac. Plano rin ni Senator Win na magpatawag ng hiwalay na hearing tungkol naman sa ni-raid na pogo hub sa Porac, Pampanga. Tingin niya, mga LGU at PAGCOR ang malinaw na may kapabayaan sa nangyari kaya sila ang kasama sa balak nilang panagutin. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.